So ito yung sunod. Nako mga kababayan, kung nakita niyo nandiyan si Marcoleta nakadikit, 'di ba? Katabi ni Joel Villanueva sa ating thumbnail. Oh. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Dito ta kay Marcoleta. Mga kababayan, sumagot po ang palasyo. Sabi ng palasyo, hindi daw po natitinag ang presidente sa rally nila. Nanunood ang presidente, ginagabayan sila ng mga kapulisan. So ngayon, sabi ng palasyo, sa rally ng INC, na tutol na kasuhan si Marcoleta at sabi nga nila, selective justice lang daw, pinipili lang ang kinakasuhan. Sabi naman ni Boying, walang pinipili. Kapag mali ka, is mali ka. So sagot naman ng palasyo, hindi po selective justice yan. Lahat po sila ay kakasuhan hanggat sangkot, hanggat may kasalanan, haharap sila. So, ngayon mga kababayan, sa rally ba ng INC, maaabsuelto na ba si Marcoleta? Hindi po. Ano siya? Hello? Ano yon? Pananakot lang? Rally now, absuelto later? Walang ganon. Hindi ikaw, hindi hindi kasi Jesus. Na pag sinabi mong lindolin mo, lilindol. Hindi kasi Kibuloy na kayang paistapin ang kaso. Kayang paistapin ang lindol, Marcoleta. Hindi porkit nag-rally ay absuelto na si Marcoleta. Hindi po. Sabi ng palasyo, rally, hindi makakapag-absuelto kay Senator Marcoleta ayon sa palasyo. Pakinggan natin, mga kababayan. Nobody talks about how to start chair tai chi when your belly sticks out like this. Your chest is heavy like this. Iginiit ng Malacanang na hindi magiging daan ng anumang rally upang maabsuelto si Senator Rodante Marcoleta. Nako, kahit pala isang linggo kayo dyan, useless. Kahit pala mga kababayan, magpagod sila dyan everyday eh. Oo, wala palang mangyayari. Nako, wait lang ha mga kababayan kasi mukhang may mga kiss bag dito sa amin. Maliit na kiss bag ba to? Tayangaw. Nako mga kababayan, narinig nyo naman po. Hindi daw po maaabsuelto si Marcoleta sa anumang rally ng INC. Naku, dagdagan nyo na yan. Kunin nyo na ang puwersa ni Kibuloy, puwersa ng mga DDS, magsanib puwersa na kayong lahat. Tapos magawa kayo ng gulo, pang sunugin nyo yung mga building, batuhin nyo yung mga establishmento ng gobyerno para may rason na magdeklara ng martial law si PBBM. Ngayon, sinong mapapahamak? Kayo rin. 'Di ba? Hindi daw makakaapekto sa desisyon. Hindi daw maaabsuelto si Marcoleta sa pamamagitan ng rally. Ano yun? Sisigaw-sigaw ka lang dyan? So ano yun? Pananakot sa administrasyon? Walang ganun, Mars. Sakaling sampahan ito ng kaso, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng mga nagtitipon at nagsasagawa ng kilos protesta, nanawagan ito na isaalang-alang din ang mga mamamayang naabala ng malakihang pagkilos sa EDSA. Tama po yan. Alam niyo po ba kung bakit? Kung nagsabi kayo na meron kayong rally, edi sana maintindihan pa ng taong bayan. Edi sana ang sigaw lang nila, rally-rally na yan, para naman kay Marcoleta. Yun lang sana dapat. Hindi eh. Ang taong bayan nagrereklamo. Una, yung mga namamasada. Nagrereklamo sila, walang kita. Ilang pamilya ng mga tsuper ang walang kikitain sa araw na yon. Pangalawa, ilang mga estudyante ang na-delay, ang pagpasok na late. Ilang trabahante ang nakakaltasan. Ilang mga negosyo ang nasisira ang kita. Ilang mga Pilipino ang isusugod sa hospital na nadidelay at halos mamatay na sa lansangan. Ilang mga bahay ang nasunog na hindi naapulad dahil walang bumberong makadaan. Ilang mga biyaheng trip abroad ang walang nakalipad dahil sa traffic. Ilang pamilya ang magbabanding-banding na hindi nakapag-banding. Diba? Obstacles, hindrances, vulnerability. Ano ba yung tawag dyan? Vulnerable. Ilang pamilya
napirwisyo, di ba? Oh, kaya hindi dahil doon maabsuelto na si Marcoleta. Malaking kasalanan ang ginawa ni Marcoleta. Ilang mga natatae sa jeep, na halos natain na sa jeep. Ilan yung mga pumuputok na pantog nung hindi nakakaihi dahil nasa traffic. Ilang mga nagtitake ng tawag doon ng ilang nagtitake ng mga pampapayat na halos naigit na sa jeep. Ilang mga pantog ang pumuputok. Nagkabato na di oras dahil ihing-ihi ka na, taing-tai ka na, hindi ka makatae. Ay, alangan naman bumaba ka sa EDSA at saglit lang, mamang driver, tatae muna ako, putang ina, nakakahiya. Di ba? Oo, wala namang problema dun sa na-late sa trabaho, na-late sa school, di ba? Naabala. Ang problema dun yung mga nataing-tai at ihing-ihi. Siyempre ikaw, anong pipiliin mo? Yung malit o yung maigit? Putang ina, mas nakakabwisit. Hindi ako nabubwisit yung malit ako eh. Mas nakakabwisit yung igit na igit ka na. Diba? Ano naman sabihin mo? Mamang driver, wait lang. Bakit? Tatahayin mo na ako sa gilid ng gulong. Putang ina, ang daming tao. Mag-trending ka pa. Imbis na mag-trending yung rally, ang trending yung naigit. Putang inang yan, diba? Binigyan din ni Yusek Castro na ang pagpapawalang sala sa Ma'am isang Susan. akusado ay nasa korte at hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga kilos protesta. Diba? Ang sakit. Ang kaso, naaabsuelto sa korte, hindi sa rally. Okay lang sana kung ang rally ninyo ay nakiusap kayo, nanawagan kayo sa presidente. Wala eh! Pinaakyat nyo si Amy dun, sinabihan pang bangag, di ba? Sira na naman. Palpak na hakbang. Okay lang sana kung hindi yung pinaakyat si Amy. Siyempre, sasabihin ni PBBM, naawa naman ko kay Marcoleta kasi 70 anyos na to eh. Pag nakulong to doon sa Bilibid, baka naman lalong kakalbo to kasi mainit dun sa loob, di ba? Imbis na maawa si PBBM, hindi. Pinaakyat nyo si Amy, pinasigaw-sigaw nyo, bangag, di? Ayun. Yan ang mahirap. Sa totoo lang. Naintindihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinaglalaban ninyo na tutol kayo, makasuhan si Marcoleta. Siyempre, kapatiran yan eh. One for all for one. Di ba? Yung katangahan, sinabayan ng katangahan. Pinakit si Amy. Di mas lalo. Kung ako kay PBBM, okay na sana eh. Kaso pinaakyat nyo doon yung nauna yung baba kaysa sa utak eh. Di ba? Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Tama. Diyos ko, kung ako pala kasuhan ngayon, mag-rally-rally ako, maabsuelto na agad. Ano ka, anak ng Diyos? Ano ka, sugo? Ano ka, propeta? Ano ka, anak ng hari? Diyos mio Marimar, anak nga ni Digong si Sara na impeach eh. Di ba? Si Sara nga namang kapangyarihan, biruin mo yung pandesal naging palaman, ni-impeach nga eh. Ikaw ba kaya? Di ba? Ano ka? Anak ng Diyos? Ano ka? Makapangyarihan? Diyos ko, ano ka? MVP sa basketball? Ano ka, athlete? Exempted sa exam? Di ba? Ano ka, athlete? Exempted sa periodical test? Ano ka? Di ba? Walang ganun, oy. Di ba? Ano ka, athlete? Ano ka, basketball, volleyball player? Exempted sa periodical test. Walang ganun, oy. Yeah. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally. Pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais. Alam niyo, sa totoo lang, insulto kay PBBM yan eh. Insulto kay PBBM yan. Bakit? Hindi kasi, kaya nga sa sunod mga kababayan, iwasan nyo po na bumoto ng mga pumapasok sa politika na may mga grupo. Bakit? Kasi bakit? Gagamitin nila yung grupo nila eh. No? Yung kasalanan nila, gagamitin nilang human shield yung kagrupo nila. Bakit? Halimbawa, nakasuhan ka ngayon, gamitin mo yung followers mo.
May ganyan eh, di ba? Minsan, parang vlogger yan eh, parang vlogger. Bakit? Sasabihin agad, sige, park ka dyan, sir. Bakit? Ito yung vlogger, maraming followers. Yung ba yun? Insulto kaya kay PBBM yung ganyan. Di ba? Kapag ang presidente nagkamali, babatikusin. Kapag kayo nagkamali, gagamitin nyo yung miyembro. Hindi maganda yung ganun, oy. Tsaka, tama naman ang sabi ni Yussi Claire Castro, hindi nadadaan sa rally. 'Di ba? Yung para maabsuelto ka, ano yun? Tatakutin ninyong gobyerno? Uy, hindi kayo bayad ng tax, oy. Okay lang sana kung taxpayer kayo. Diyos ko. Oo, yung miyembro, pero yung grupo niyo hindi. Yung miyembro niyo bayad. Yung grupo ninyo bayad ba? Di ba naman sa Biblia yan, na ang mga relihiyon bawal manghimasok sa politika. Okay naman manghimasok kung talagang sumobra na. Pero yung nanghimasok kayo dahil sa kasamahan ninyo na makakasuhan, hindi maganda yun. Hindi dapat ganun. Hayaan nyo siyang litisin. Ngayon, kung wala siyang kasalanan, edi absuelto. Kung meron siyang kasalanan, hindi convict. Pag may ebidensya, convict. Pag walang ebidensya, acquit. Ganun lang naman yun eh. Kailangan pa ba natin ng civil? Hindi naman tayo mga bata. Ng transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. Ma'am At Jocelyn, yan hello po ang ginagawa ng Pangulo. Yes! Tama! Yan po, simula Perfect! nang siya'y umupo, Yes! Walang umanong kapangyarihan ang Pangulo sa kasong isasampa laban kay Senator Marcoleta dahil nasa jurisdiction ito ng Office of the Ombudsman. Anya, maniwala na lang ang senador sa justice system ng bansa kung may kakaharapin itong kaso. inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, ganun lang yan eh. Ito yung literal na fishing expedition. hindi din natin matatawag na fishing expedition to eh. Kasi bakit? Si Marcoleta mismo nagkanta. Si Marcoleta mismo nagngawa-ngawa. Siya yung umamin eh. Diba? So saan ba nanggaling yung ebidensya? Sa bunganga ni Marcoleta. Pag namingwit ka ba ng isda, saan ba makukuha ang isda? Diba sa bunganga, hindi mo sa puwet? Diba? Oo. Diyos ko naman. Alam niyo, simple lang yan eh. Simple lang yan. Kung wala kang kasalanan, edi hayaan mo. Kung may kasalanan ka, kontrahin mo. Mahirap ba yan? Kung walang kasalanan, and then go. Open ka dapat sa anumang investigasyon, sa anumang isasampa sa'yo. Pero kung may kasalanan ka, di maghanda ka ng 16 na abogado. Di ba, Ma'am Maria Santos? Maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Di ba? Kung wala kang kasalanan, hayaan mo silang bulaklatin. Pero pag alam mo sa sarili mo yung kasalanan ka, di maghanda ka ng 16 na abogado para tapos ang usapan. Di ba? Habang siya ay congressman. So doon lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system. Diba? Natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulo Duterte sa ICC. So pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. So bakit hindi natin paganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso? Diba? Kasi dito mga kababayan, napapansin ko po talaga, kadalasan sa mga politiko po na mahilig magngaw-ngaw, sabit. Diba? Kadalasan kasi sa mga politiko na numangaw-ngaw, sabit. Kaya kapag may politiko dyan nangangaw-ngaw, sabit yan. Diba? Sabi nga ni Bato noon, kapag luwa ang mata, lubog ang pisngi, bungal, payat, maraming tato, adik yan. Di ba mga kababayan? Kapag luwang mata, lubog ang pisngi, bungal, payat, maraming tato, adik yan. Ngayon iba eh. Kapag ka maingay na politisyan, may kaso yan.
Sabit yan, di ba? Oh, alam na this. Yan po yun, mga kababayan. Hindi naman natin ipagkaila yan eh. Di ba? So yun, mga kababayan. O, alam nyo na. Oh, ganun lang kasimple yan, mga kababayan. O, like po tayo ha, mga kababayan. Huwag mo kalimutan mag-like.